Makaigan, makakatanggap ulit ng fuel subsidy ang mga PUB operator sa susunod na buwan. Pero ang hiling ng ilang bus operator na tanggalin ang EDSA Bus Carousel, hindi raw mapagbibigyan. Ating saksihan. Sa datos ng Department of Transportation, higit 389,000 na pasahero ang nakinabang sa EDSA Bus Carousel araw-araw as of December 2022. Pabor ka ba natanggalin yung linya ng EDSA Bus Carousel sa EDSA? Hindi. Kasi hindi na nagta-traffic yung gawing kanan eh. Hindi kasi maganda nga yan kasi organized. Isang diretso lang yung bus lane para mabilis rin sa pasahero. Pero para sa ilang city bus operator, nalulugi sila dahil noong inilagay ang carousel, inilipat sila sa ibang ruta kung saan ang ilan kalaban ng mga bus sa mga jeep. Kaya hiling ng ilang operator, may balik sa kanilang mga dating ruta. Ang iba naman, hiniling na tanggalin ng EDSA Bus Carousel at bike lane para bumalik sila sa dalawang pinakakanang dulong lane ng EDSA. Sagot ng LTFRB kahapon, hindi nito isinasara ang posibilidad na ibalik ulit ang mga city bus sa EDSA. Pwede rin magbukas ng isang lane para sa kanila. Sabi ngayon ng Department of Transportation, yung carousel will stay, no? Nakita naman natin yung convenience na binibigay niya, yung comfort na binibigay niya sa mga pasahero, no? Ang magandang balita naman para sa mga PUV operator, magkakaroon ulit ng 6,000 pisong fuel subsidy. Bahagi ng 2.2 billion pesos na budget para sa fuel subsidy sa national budget para ngayong taon. Probably by late part of August po, i-release na po ang aming fuel subsidy. This will be nationwide. Mas mabuti, ibigay na natin lahat kung pwedeng ibigay natin. Kasama rito ang mga traditional jeep, pero Pag hindi ka naman nag-consolidate by December 31, hindi ka na rin mabibigyan ng iyong prangkisa. Di ba? So, bakit pa namin kayo bibigyan ng fuel subsidy? ang tinutukoy na consolidation ang pag-anib sa kooperatiba ng mga tsuper sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yan ang tinututulan ng grupong Manibela. Natuloy pa rin ang tigil pasada sa July 24 hanggang July 26. Mas okay na hindi kami makatanggap ng kapiranggot na fuel subsidy kaysa mabaon kami sa utang ng milyones. Nauna nang sinabi ng mga transport group na bahagi ng Magnificent 7 na hindi sila sasama sa transport strike. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Nilunsad na ang food stamp program ng gobyerno na target makatulong sa 1 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino. Pero ngayong meron ng food stamp program, ibig sabihin ba nito? Mawawala ng Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps. Saksi si Ian Cruz. Walang cash pero solved na sa pamimili. Tig 3,000 piso kada buwan ang magiging laman ng kada electronic benefit transfer card sa ilalim ng food stamp program na inilunsad ngayong araw. Sa unang 6 na buwan, 3,000 pamilya ang benepisyaryo. Sobrang ganda po. Malaking tulong po sa pamilya, lalo na sa akin na 7 po anak ko. Malaking tulong po sobra. Kasi marami akong apo eh. Kahit man lang makaraos araw-araw. Malaking tulong yan. Malaking tulong. Bukod dito sa mga Kadiwa store ay i-accredit ng DSWD at World Food Program ang iba pang retail outlets pati na ang mga grocery sa iba't ibang panig ng bansa para itong EBT cards ay magamit nila sa anumang panig ng Pilipinas. It is of course always the dream of any government, of any leader, that we are able to do something about hunger around our countries. Because that is the most important and the most insidious influence of our people that gets in the way of the development. Bukod sa NCR, kasama rin sa Fast Food Stamp Pilot Program ang Cagayan Valley, Bicol, Caraga at BARMM para sa mga piling pamilyang kulang 8,000 piso ang kita kada buwan. Ang target magkaroon ng full implementation ng programa mula 2024 hanggang 2027. Nasa 1 million na mahihirap na pamilyang Pilipino ang makikinabang. Sa implementation po natin ito, identified na po natin sila sa tulong po ng ating National Household Targeting System for Poverty Reduction. Hindi po natin kailangan pumila sa kahit ano pong tanggapan po ng DSWD. Pero para naman sa mga naniniwalang food poor sila, may paraan naman daw para kumapila. Maaari po sila makipag-ugnayan sa kanilang mga local social welfare development office para po yung mga LSWD o sila po ang mag-signify sa atin at mag-inform sa DSWD ng mga potential candidates po natin para po ma-assess po natin sila
for their possible inclusion. Tinanong si Pangulong Marcos, ngayong meron ng food stamp program, ibig sabihin ba nito mawawala na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagbibigay ng conditional cash grant sa pinakamahihirap na pamilya sa bansa? Sana. Ibig sabihin kasi pag makaya na nating itigil yan, ay sasabihin natin, ibig sabihin wala nang nangangailangan. Pero kahit paano, kung minsan tinatamaan ng halimbawa, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng peste, tinatamaan ng kung ano-ano, kailangan pa rin tulungan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nanindigan ng Department of Justice na hindi nila papapasukin ang ICC prosecutor sa bansa. Matapos ibasura ng ICC ang apela ng Pilipinas na itigil na ang investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Saksi, si Salima Refran. I would like to state that it is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Sa huli, wala ni isang argumento ng Pilipinas ang kinatigan ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC. Kaya ibinasura ng mayorya ng mga hukom nito ang apela ng Pilipinas na itigil ang investigasyon sa anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Binasa ang desisyon ngayong 25th anniversary ng Rome Statute na nagtatag sa International Criminal Court. It shows the continuity of purpose in implementing this ambitious endeavor and in affirming the values of justice by all those who have contributed to it. The majority finds no error in the pretrial chamber's approach to only address those issues of gravity that the Philippines had actually raised before it. Bukod sa tuloy na ang investigasyon, pwede na rin hilingin ng ICC prosecutor na ipatawag ng korte o isyuhan ng arrest warrant ang mga individual na sangkot sa kaso. Pero sabi ng Justice Department, hindi pa papasukin sa bansa ang ICC prosecutors at hindi rin tatalima ang gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrants ang ICC. March 2019 nang tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Hindi sila welcome sa Pilipinas. Hindi po tayo papayag sapagkat may sarili po tayong sistema ng batas, may sarili tayong prosecution, meron tayong korte na hindi nila pwedeng pakialaman o kaya baliwalain. Sabi ng Solicitor General, ang mga individual na apektado ng investigasyon ng ICC ay kailangan na kumuha ng sariling abogado dahil estado lang ang kinakatawa ng opisina nito. Iginiit din ng SOLGEN na tuloy ang sariling investigasyon at prosekusyon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga posibleng pang-aabuso dahil sa giyera kontra droga. Sabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, haharapin lang nito ang mga nag-aakusa sa isang korte sa Pilipinas. Ang desisyon ng ICC Appeals Chamber, ipinagkibit-balikat lang ni Senador Bato de la Rosa, ang PNP chief na naglunsad ng Duterte drug war. Hanapin niyo ako! Sa Pilipinas ako. I am within the territorial jurisdiction of the Philippines. Ipinagbunyi naman niya ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Napakalaking puntos nito para sa amin, napakalaking pag-asa na tinatanaw namin na balang araw makikamit namin yung hustisya. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PDEA, umabot sa mahigit 6,200 ang bilang ng mga nasawi sa Duterte drug war mula 2016 hanggang 2022. Mas marami ang nasa tala ng human rights organization na Center Law na tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 ang napatay. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Ngayong buwan na target maging operational ang pagsusumbong ng krimen sa pamagitan ng super app ng gobyerno. Inaasama makakatulong ito para mas mapabilis pa ang pagresponde ng mga pulis. Saksi si June Veneracion. Walang kahirap-hirap na inakyat ng lalaking nakaitim ang bakura ng isang bahay sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ilang saglit pa, mapapansing nagpalit siya ng puting damit at may dala ng bag. Tinangay na raw pala noon ng sospek ang ilang gamit sa bahay, pati mahigit 2,000 pisong cash. Naaresto naman kalaudan ng sospek. Ang tulad nitong insidente ng theft o pagnanakaw, isa sa tinatawag na index crimes o yung mga krimeng seryoso at madalas. Kaya ginagamit na sukatan sa kung lumalala ang mga krimen sa isang lugar.
Ang mga ganyang index crime sa unang 6 na buwan ng taong ito, mahigit 10% ang ibinaba kumpara sa parehong taon noong 2022 ayon sa PNP. Halos bumaba kasi ang bilang na naitala sa lahat ng index crime, maliban na lang sa robbery na tumaas ng halos 7% at homicide na tumaas ng halos 3%. Ang pagbabalik ng sigla ng negosyo pagkatapos ng COVID pandemic ang nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng mga kaso ng robbery. Karamihan po dito sa mga robbery ay nangyayari po sa mga commercial establishments. Nakikipag-ugnayan tayo doon sa mga security managers nitong mga commercial establishment para matulungan tayo. Mga away sa inuman naman ang isa sa mga pinag-ugatan ng bahagyang pagtaas ng kaso ng homicide ayon sa PNP. Malaking bagay yung tulong po ng mga barangay officials natin para pag may mga ganyang inuman sa mga barangay nila ay pagka tumungtong na sa ganitong oras ay dapat ipagbawal na. Tinutukoy na ng PNP ang mga lugar at mga oras na mas madalas ang krimen para gawing basihan ng police deployment. Inaasahan ding makatutulong ang bagong lusad na e-report o yung pag-uulat ng mga krimen at iba pa sa eGov.ph super app ng gobyerno na target maging operational ngayong buwan. Ang dami nating hotlines ngayon. So nakakalito, saan nga po ba tayo tatawag? Yun po yung objective na magkaroon po ng one single hotline. Ang mga sumbong mabilis daw ipararating sa pinakamalapit na police station para maaksyonan. 3 minuto ang target na oras ng mga otoridad para makaresponde sa pamamagitan niyan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nasabat sa Makati City ang mga umano'y peking US dollar bills. Ang halaga nito katumbas ng 27 million pesos. Ayon sa pulisya, tinangka ng 60 taong gulang na suspect na magpapalit ng pera. Nauna raw pumunta sa bangkong suspect pero dahil sa malaking halaga, pinayuhan siyang magpunta sa foreign exchange broker. Nahuli raw ang suspect nang napansin ng tauhan sa tanggapan na peke ang kanyang dala. Walang pahayag ang suspect. Next level ang birthday celebration ng isang aso sa Shanghai, China. Ginanap yan sa resto kung saan bida ang pets. Si Mop ang nasa plato ng border collie na si Heng Heng. Ang cake at iba pang nasa menu ginawang for pets only. Wala itong lasa kung kakainin ng tao. Lumaki ng 25% ng pet economy sa China noong 2022 kumpara noong 2021. Matapos ma-stranded ng 2 buwan sa Pacific Ocean, nasagip ang isang Australian sailor at kanyang alagang aso. Isang Mexican ship ang nagligtas sa kanila. Nagsimulang maglayag si Team Shaddock kasamang asong si Bella noong Abril sa Mexico at napapunta sana sa French Polynesia. Pero nasira kalaunan ang kanilang bangka. Nagawa raw nila makasurvive sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ulan at pagkain ng hilaw na isda. Nag-ala Barbie si Barbie Fortesa sa kanyang latest photoshoot para sa isang cover. Si Seth Cadayona naman sinagot ang tanong kung bakit hindi na siya kasama sa bubble gang. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sa relaunch ng Bubble Gang sa bago nitong time slot every Sunday, kapansin-pansin na hindi kasama sa cast si Seth Cadayona. Kaya natanong siya tungkol rito sa Fast Talk with Boy Abunda. I think for me it was my time to graduate and to look into a different side ng buhay ko. Dumating din daw sa punto na gusto na niyang umalis sa showbiz. Iniisip ko, okay pa ba ako? Okay pa ba ako dito? I mean, nagagampanan ko pa ba yung role ko? Ang ilang GMA executives daw ang tumulong sa kanya para makapagdesisyon. You are staying. Dito ka sa business. Mapapanood si Seth sa upcoming GMA drama na Love Before Sunrise. Barbie as Barbie? Barbie Fortesa's rocking the Barbie look sa cover ng isang magazine for this month of July. Kwento ni Barbie, very perfect din ang paglabas ng cover shoot dahil ngayong buwan ang kanyang birthday. Sobrang excited ako dito sa shoot na ito dahil sobrang out of the box, out of my comfort zone. And speaking of Barbie, classy in nude terno top na may colorful leaf design ang pink mermaid skirt ng film actress na si Anna Cruz Kane sa premiere ng pelikula sa London. Gumaganap siya roon bilang Supreme Court Justice Barbie.
Sa kanyang IG post, sinabi ni Ana, over the moon siya na mapabilang sa Barbie the Movie. Pinag-uusapan din online ang umano'y paghihiwalay ni American singer-songwriter Ariana Grande at asawang si Dalton Gomez. Ayon sa ulat ng TMZ.com, heading for divorce na ang dalawa matapos ang 2 years of marriage. Wala pang pahayag ang kampo ni Ariana at Dalton. It's a new milestone naman para kay kapuso artist Rocco Nasino. Promoted to second lieutenant AFP reservist na si Rocco na labis niyang ikinasaya. Umaasa raw siya na marami pa siyang ma-inspire na kabataan. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At yan higa ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.